Hello friends! Kumusta mga higala? Good morning! Maayong buntag sa tanan. Praise God, dalaygon ang Dios. We continue learning about the Word of God. No? Padayon ta sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Regarding the happy, sad state, and joyful story of man. Mahitungod sa sugilanon sa kinabuhi sa tao. Sumo na atong padayon og tuon karong buntaga. In our first video, sa pinakauna nato nga video, we learned about the reasons. Atong nasayran ang mga rason why man was in a happy state. Kung ngano nga ang tao malipayon o kahimtang sa unang hutong sa iyang kinabuhi. There were 7 reasons, adunay 7 ka mga rason sa iyang pagkamalipayon. Among them are as follows. Mao kini ang mosunod nga mga rason or hinungdan sa iyang pagkamalipayon. Number 1, man was created in God's own moral image and likeness. Ang tao gimugna or gilalang sa Dios sumala sa moral nga dagway ug kinaiya sa Dios. Number 2, man had no sinful nature in him. Sa dihang gibuhat ang tao sa Dios, wala gayud kini makasasala nga kinaiya. Okay? Number 3, God put His Spirit to dwell in man, no? In the heart of man. So, gibutang sa Dios ang iyang espiritu sulod sa kasing-kasing sa tao. Okay? Number 4, God prepared a place for man to live. Giandaman sa Dios ang tao ug maanindot nga dapit diin siya mopuyo. And number 5, God gave a job for man to do every day. Gihatagan ang tao sa Dios og trabaho nga iyang buhaton kada adlaw. And number 6, God provided for all the needs of man. Ang Dios maoy nagsangkap sa tao sa tanan niyang gikinahanglan. And number 7, God created a helper for man who became his wife. So ang Dios naglalang og babayi nga maoy katabang og kapikas sa tao. Okay. So in our second video, sa atong ikaduha nga video, we talked about the wicked spirit. Atong gisgutan ang daotang espiritu who caused man to be in a sorrowful situation. Nga maoy hinungdan ngano ang tao nahimong masulubon sa iyang kahimtang. We learned that Lucifer, atong nasayran nga si Lucifer, whom God created as a model of perfection. Kinsa gilalang sa Dios isip modelo sa kahingpitan, rebelled against God. No? Mirebilde batok sa Dios. And God banished him from his place among the stones of fire. Busa, gipapahawa si Lucifer gikan sa dapit taliwala sa mga kalayo nga bato. God expunged Lucifer from heaven. Gipalagpot si Lucifer gikan sa langit, and he fell to earth ug nahulog siya sa yuta, and roamed around the wilderness, including in the Garden of Eden. Ug naglaroy-laroy si Satanas sa kamingawan apil na didto sa tanaman sa Eden. Okay. So in the Garden of Eden, didto sa tanaman sa Eden, Adam and Eve lived happily every day. Si Adan ug si Eva malipayon nga nagpuyo matag adlaw as they did the work God assigned them to do. Samtang nagtuman sila sa mga sugo ug sa mga butang nga gipatrabaho sa Dios kanila. Every afternoon,
kada palis sa hapon in the cool of the day. Sa bugnaw nga kahaponon, God would come to the garden. Ang Dios moduaw sa tanaman sa Eden to fellowship with Adam and Eve aron makighalubilo sa iyang mga nilalang nga mao sila si Adan ug si Eva. God would lovingly inquire. Ang Dios mahigugmaon nga mangutana about how the day went, mahitungod sa pagpalabay sa adlaw with Adam and Eve, no? Nila ni Adan ug ni Eva. God and man had a very close and wonderful relationship. Ang Dios ug ang tao adunay pinakasuod ug maanindot kaayo nga relasyon. Without the knowledge of Adam and Eve, walay kasayuran si Adan ug si Eva. There was a wicked spirit nga adunay daotang espiritu who was planning to break their close and wonderful relationship with God. Nga nagplano, no? Adunay daotang espiritu nga nagplano nga bungkagon, gub-on o putlon ang ilang suod ug maanindot nga relasyon sa Dios. The wicked spirit was so jealous. Ang daotang espiritu na sina pag-ayo about man's close and loving relationship with God. Mahitungod sa suod, mahigugmaon ug maanindot nga relasyon tali sa Dios ug sa tao. That wicked spirit was Lucifer. Kanang dautan nga espiritu mao si Lucifer. Katubang espiritu nga nahagba gikan sa langit kay mirebelde sa Dios. Okay? Itong mapasigarbuhon nga espiritu. Bakakon ug malimbungon nga espiritu. One day, usa ka adlaw ni ana, while Eve was walking in the middle of the garden, samtang si Eva naglakaw-lakaw, taliwala sa tanaman, sa Eden, the serpent asked the woman, ang bitin nangutana sa babayi. At that moment, ni anang puntuha, Lucifer, who is a spirit being, si Lucifer nga usa ka espiritu, must get inside a living thing. Kinahanglan makasulod sa usa ka buhi nga nilalang, so he can manifest his presence, aron iyang mapadayag ang iyang presensya. The wicked spirit cannot get inside Adam and Eve. Ang daotang espiritu dili makasulod ni Adan ug ni Eva because the spirit of the living God, tungod kay ang espiritu sa Dios was the one who occupied in their hearts. Mao man ang nagpuyo sulod sa kasing-kasing ni Adan ug ni Eva. So ang daotang espiritu dili pagyud to kasulod ni Adan ug ni Eva, nga naman aduna may espiritu sa Dios nga anaa nagpuyo sa ilang kasing-kasing. Busa ang espiritu sa yawa didto misulod sa bitin. Okay? Lucifer went inside the serpent. So si Lucifer misulod sa bitin. And the serpent hissed at Eve. Ug ang bitin, ang serpente or ang bitin misitsit ngadto kang Eva and asked her a deceiving and tempting question. Ug nangutana ang bitin kang Eva ug malimbungon nga pangutana. Okay. Did God really say? Miingon bagayod ang Dios, you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Nga dili gayud kamo mukaon sa bunga gikan sa tanang kahoy sa tanaman? That's a very tricky question from the deceiver. Usa kana ka malimbungong pangutana gikan sa mangingilad. If we go back to what God told Adam, kun ato nga balikon pagsubli, kun unsay gisulti sa Dios ngadto kang Adan, God said it in this way. Ang Dios nag-ingon niini.
Adan, you may freely eat. Adan, gawas nun ka nga mukaon. The fruit of every tree in the garden. Sa tanang bunga sa kada kahoy dinhi sa tanaman, except the tree of the knowledge of good and evil. Gawas sa bunga sa kahoy sa kahibalo tali sa maayo og dautan. If you eat its fruit, kun mukaon ka or kaunon nimo ang bunga, you are sure to die. Sigurado gayud kang mamatay. It makes a big difference, right? Dako jud ang kalainan, di ba? The serpent worded his question that way, ingon ni adto ang pinulungan nga pangutana sa yawanon nga bitin so that he can capture the attention of Eve. Aron iyang mabihag ang atensyon ni Eva and engage her in a conversation ug maengganyo niya sa pagpakig-istorya ang babaye. What was the answer of Eve? Unsay tubag ni Eva? Of course, we may eat fruit from the trees in the garden. Siyempre, mahimo kaming mukaon sa prutas sa mga kahoy sa hardin. The woman replied, mitubag ang babaye, it's only the fruit from the tree. Ang bunga lamang sa kahoy. In the middle of the garden nga anaa sa taliwala sa tanaman that we are not allowed to eat. Nga maoy dili pwede namo kaunon. God said, nag-ingon ang Dios, you must not eat it. Dili ka mukaon ni ini or even touch it or bisan mo hikap ni ini. If you do, kun imo ka nang buhaton, you will die. Mamatay ka. You won't die. The serpent replied quickly to the woman, dili ka mamatay. Maoy kalit og dali nga tubag sa bitin. God knows, nasayod ang Dios, that your eyes will be opened. Nga mabuka ang inyong mga mata as soon as you eat it, sa diha-diha nga mukaon kamo sa prutas, and you will be like God. Ug mahimo kamong sama sa Dios, knowing both good and evil. Ug makahibalo kamo tali sa maayo ug dautan. The woman was convinced. Nakumbinsi ug mituo ang babaye. She saw that the tree was beautiful. Iyang nakita nga maanindot ang kahoy, and its fruit looked delicious. Ug ang bunga lamian tan-awon nga kaunon. And she wanted the wisdom it would give her. Ug gusto siya sa kaalam nga iyang maangkon. Kung mukaon siya ni adto nga prutas, sumala sa bitin. So she took some of the fruit and ate it. Busa mikuha siya sa bunga ug iya kining gikaon. Then she gave some to her husband, ug iyang gihatagan iyang bana, who was with her, nga dinha uban kaniya, and he ate it too, ug mikaon usab siya niini. At that moment, ni anang tungura, their eyes were opened, naabli ang ilang mga mata, and they suddenly felt shame at their nakedness. Ug sa kalit lamang mibati sila kaulaw, kay hubo man sila. The glory of the Lord that covered them fell from them and left them naked. Nahulog sila gikan sa himaya sa Dios nga maoy nagtabon kanila, ug duas na sila sa kahubo. So they sewed fig leaves together to cover themselves. Busa, nagtahi sila sa mga dahon sa igera nga kahoy aron pagtabon kanila. When the cool evening breezes were blowing, pag-abot sa kabugnaw sa huyuhoy sa kahaponon, the man and his wife heard the Lord walking about in the garden. Ang tao ug iyang asawa nakadungog sa mga tunog sa Dios nga naglakaw-lakaw sa tanaman. So they hid from the Lord God
among the trees. Busa, mitago sila gikan sa Dios luyo sa mga kakahuyan. Then the Lord God called to Adam. Ang Diyos mitawag sa lalaki. Where are you? Yuhu! Adam, hain man mo. Hain man ka. He replied, ang lalaki mitubag, I heard you were walking in the garden. Nabati ko ang imong mga tunob sa tanaman. So I hid. Busa mitago ko. I was afraid because I was naked. Nahadlok ako tungod sa akong kahubo. Who told you that you were naked? The Lord God asked. Kinsay nagsulti kanimo nga ikaw hubo ug walay sapot? Nangutana ang Dios. Have you eaten from the tree? Mikaon ka ba gikan sa kahoy whose fruit? Kansang bunga I commanded you not to eat. Gibauran ko ikaw nga dili nimo kaunon. The man replied, ang lalaki mitubag, it was the woman you gave me. Kanang babaye nga imong gihatag kanako, who gave me the fruit and I ate it. Maoy mihatag kanako sa bunga ug ako kining gikaon. What have you done? Unsa may imong nabuhat? The serpent deceived me. Ang bitin milingla kanako. The woman replied. Mitubag ang babaye. That's why I ate it. Mao kadto nga nakakaon ko sa bunga nga imong gidili. Then the Lord God said to the serpent, ug ang Dios miingon ngadto sa bitin, because you have done this, tungod kay imo kining gibuhat, you are cursed more than all animals. Tinunglo ka labaw sa tanang mga mananap, domestic and wild, mga anad man nga mga mananap o ihalas. You will crawl on your belly, groveling in the dust, as long as you live. Magkamang ka sa yuta nga ang imong tiyan mag-ukay-ukay sa abog sa tibuok mong kinabuhi. Magdahik siya, no? And I will cause hostility between you and the woman. Ug akong ipahinabo ang panag-away tali kanimo ug sa babaye. And between your offspring and her offspring. Ug sa taliwala sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. He will strike your head, bunalan niya ang imong ulo, and you will strike his heel, ug paakon nimo ang iyang tiil. Then God said to the woman, ug ang Dios miingon ngadto sa babaye, I will sharpen the pain of your pregnancy. Mahimong masakit pag-ayo ang imong pagpanamkon. And in pain, you will give birth. Ug diha sa kasakit, manganak ka. And you will desire to control your husband. Ug magtinguha ka sa pagkontrolar sa imong bana. But he will rule over you. Apan siya maghari ibabaw kanimo. And to the man, God said, ug ngadto sa lalaki ang Dios miingon, since you listened to your wife, tungod kay naminaw ka man sa imong asawa, and ate from the tree whose fruit I commanded you not to eat, ug mikaon ka sa bunga sa kahoy nga akong gidili kanimo, the ground is cursed because of you. Tinunglo ang yuta tungod kanimo. All your life you will struggle to scratch a living from it. Sa tibuok nimong kinabuhi, magdaro ka aron mabuhi ka. It will grow thorns and thistles for you. Ang yuta, tubuan ug mga tunukon nga mga sampinit alang kanimo. Though you will eat of its grains, bisan pa man mukaon ka sa mga lugas niini. By the sweat of your brow, you will have food to eat until you return to the ground. Pinaagi sa singot sa imong agtang,
makakaon ka hangtod nga mobalik ka sa yuta, from which you were made, nga imong gigikanan. For you were made from dust, and to dust you will return. Kay ikaw gibuhat man gikan sa abog, ug ngadto sa abog ikaw mobalik. So mao kanay pronouncement sa Lord sa ilang pagpakasala. Tinunglo ang ahas, natutunglo ang babayi, ug tinunglo na usab si Adan, no? Very sad, very sorrowful situation of man. That is now the sad state and sorrowful situation of man. Ug mao kini karon ang masulub-on nga kahimtang sa tao. From that sorrowful moment in the Garden of Eden, gikan ni adtong masulub-on nga gutlo didto sa tanaman sa Eden, when man fell short from the glory of God, sa diha nga ang tao nawad-an sa himaya sa Dios, until this very minute, hangtod niining maong minuto karon, the arch enemy of God dwells in the heart of man. Ang kaaway sa Dios nagpuyo sulod sa kasing-kasing sa tao. So remember, sa dihang gibuhat si Adan ug si Eva sa Dios, walay makasasala nga kinaiya ang tao. Ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo sulod sa kasing-kasing ni Adan ug ni Eva. Apan sa dihang naminaw si Eva ug si Adan sa hulhog sa yawa, mipahawa ang Espiritu sa Dios gikan kanila, no? Miingon ang Holy Spirit, di naman ni sila maminaw nako, nganong magpabilin pa man ko diri. So out the Holy Spirit went out of them. Mipahawa ang Espiritu sa Dios gikan kanila. Kinsang espiritu midali-dali og puli sulod sa ilang kasing-kasing. Syempre, ang espiritu ni Satanas. Maotoy opening, no, nakasulod ang espiritu sa yawa sa kasing-kasing sa tao. Mo nang masulubon kaayo kadto nga moment kay nahimulag gayud ang tao gikan sa himaya sa Dios. Mao, very sad. And that is our situation today. Gikan ni adtong panahona hangtod karon, maunay atong sitwasyon, nahimulag gayud ang tao sa himaya sa Dios. Og ang kaaway sa Dios nagpuyo sulod sa kasing-kasing sa tao. Dili gyud na nimo ikalimot bisan pag may kinsa may nagsulti nimo ana, of course the Bible. You cannot deny it. Why? Ang tao nagmanifest sa mga daotang binuhatan sa yawa. Ha? Kay ang makasasala nga kinaiya sa yawa, iyang gipatakod ngadto sa tao. So, Satan indwelling in the heart of man, kay si Satanas nagpuyo naman sulod sa kasing-kasing sa tao, iyang gipatakdan ang tao sa iyang makasasala nga kinaiya. Mura bag virus gipatakod sa tao. So, ang tao adunay makasasala nga kinaiya kay natakdan man siya ni Satanas. Okay? Gipatakdan sa yawa ang tao sa iyang makasasala nga kinaiya. Man became a slave of sin. So ulipo na ang tao sa pagpakasala. Di ba daay na masulubon kaayo? Pagkataas sa panahon nga milabay, no? Sugod sa pagkahagba sa tao gikan sa himaya sa Dios hangtod karon. But it did not stay that way, and it will not stay that way. Kung masabtan lang unta sa tao, pastilan, may pamaagi ang Dios nga mabawi kita gikan sa pagkaulipon sa yawa. Nabiktima man ta sa yawa, pinaagi sa iyang pagpanglimbong, sa iyang pagpanikas, sa iyang pagpanglingla, apan ang Dios nagbuhat usab siyag pamaagi, wa pa buhata ang kalibutan. Naanay pamaagi ang Lord, unsaon niya pagbawi ang tao gikan sa kamot sa yawa. So that is now the next state of man, the joyful state of man. Malipayon nga kahimtang sa tao kana kun makasabot ang tao unsa gibuhat sa Dios alang kaniya. Wow, pagkanindot, no? Excited kay ko sa atong lesson. I hope nga you are also excited about what we are, studying, because it involves our very own lives. Kay na
nagkuan gyud ni na makaapekto gyud ni sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Depende lang gyud kung kinsay makasabot, depende lang gyud kung kinsay interesado, whoever understands, whoever is interested. And if you are interested, then you would do your best to know and understand and then apply it in your life. So maningkamot gyud ka nga makahibalo ka, masabtan nimo ug imong maaplikar sa imong kinabuhi, and then you will walk in victory every day of your life. Ug magkinabuhi ka nga madaugon kanunay sa imong kinabuhi. That's what we would like us to do. No? Manay gusto pud sa Lord nga magmadaugon ta. Magmadaugon lamang ta kung makahibalo ta. That's why ang modus operandi sa yawa, di gyud na siya gusto nga makadungog ka sa pulong sa Dios. Moingon gyud na siya, lain na po nagrelihiyon. Bakakon gyud ang demonyuhan na bisag unsa na iyang pamaagi. Aron nga malikay ka, di ka mapaduol sa pulong sa Dios nga maoy makaayo ka nato. Amen. So in our next discussion, we will be talking about God's wonderful plan for man. Okay? Ang maanindot nga plano sa Dios alang sa tao. Unsay iyang gibuhat, what God did to deliver us from the clutches of his arch enemy, the devil. Kung unsay gibuhat sa Dios aron makalingkawas kita gikan sa gangot sa iyang kaaway nga mao ang yawa. Okay? So, thank you for spending time with me, 27 minutes. And I pray that you can listen and listen again until you understand the situation of man. Thank you very much, and God bless, and have a great day.